Nung nakaraang linggo, ay natalakay po natin yung pagpapakain ng Panginoon ng around 15,000 people, 5,000 men as counted, assuming, ganun. Nung matapos silang kumain, umaalala po ninyo, pinahayo sila ng Panginoon, yung mga disciple, sumakay sila ng bangka at lumipat, tapos nagkaroon ng paglakad sa ibabaw ng tubig. At nang mapauwi na ng Panginoon yung mga tao, hindi pa sila nakontento doon. Kahit na naglakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoon, sumunod pa rin sila. At dito sa kwento natin, sa ating teksto, ay nagkaroon ng tanong pa nga itong mga taong ito Sabi nga Aba, Panginoon, kailan pa kayo rito? Arabang, kunwari, hindi sila sumunod. Nagkataon lang. Yung pagsunod ng mga tao sa Panginoon ay talagang ganun sila ka-eager na sundin ng kung saan naroon ang Panginoon. Napakagandang ugali sana to Napakagandang ugali na kung saan papunta ang Panginoon ay sumusunod sila. At yun ay isang napakagandang magiging mindset natin. Where God is, we will be there. Hindi yung panahon ng Bible study na mga gawain, umiiwas. Parang ganon. Merong kaming pinuntahan na Bible study noon. Nag-schedule kami sa isang lugar. Maraming tao Kasi nandun lahat ng lamesa. May mga session. So doon namin i-schedule ng Bible study. Pagbaba namin ng FB, biglang nawala yung mga tao. Ang natira, yung may-ari ng bahay. Pagdating sa gospel, pagdating sa mabuting balita, takot na takot ang tao. Ewan ko kung bakit. Nakakatakot ba yung salita ng Diyos? Pagka sinabi mo bang Bible study o prayer meeting, bakit parang nagpupulasan yung mga tao? Alam niyo ang kasaysayan ng Murcia, nung mag-umpisa po ang Bible study, ang gawain doon, andun sila kapatid na Sandy, yung pamilya niya. Sila ang unang family na alagang nag-invite doon sa gawain sa Murcia. Si Pastor Santos, kasama ko noon, pag alam nilang Bible study araw, kasi may schedule lang ang Bible study doon, pag alam nila ang araw ng Bible study, naghihintay sila. Yan. Pero Monday to regular day, alam ko kung nasaan sila. Kasi maraming lusutan ang lugar nilang Murcia. Nagmisan gagawin ko, dadaan ako sa kabila. Yung parang sa daga, merong pakibat kanila sa Kapampangan. Dadaan ako sa kabila. Madadatnan ko sila. Ay, nandiyan na pala si Pastor kanila. Nagtuturo kasi ako ng bata noon. Children ministry ang aking role sa Murcia. So, nabibigla sila. Pero pag sinabi kong Bible study, nag-aalisan yung mga iba. Pero ang natitira lang talaga doon, yung ngayon ay membro na, mga Manalo family. Yan, kasama si Richard noon, maliit pa si Richard noon. Kasing laki lang siya ni Audrey yata noon. So, ngayon, dyan, may custodian na rin ng ECC. Itong mga tao, hinahanap nila si Jesus. Pinupuntahan, sinasadya. Pero ang tanong ng Panginoon, hinahanap nyo lamang ba ako dahil sa mga himalang nagawa ko o dahil nabusog kayo? Alam nyo, isa sa mga basic need ng tao ay pagkain. Di ba? Kahit wala kayong pera, basta meron kayong pagkain, masaya na kayo, di ba? O gusto nyo pagkain, tapos may pera pa. Kaya nga nauso ang McDonald's, Jollibee, Inasal, Only Rice. Ngayon, meron ng mga tinatawag na mga pares-pares. Merong mga karinderya, papaitan, kambingan. Kasi ang number one na pinakamalakas na negosyo sa ating bansa ay food. Kaya tingnan nyo sa Sutherland, doon sa harap ng daan, maraming nagtitinda. Ewan ko ba sa mga call certain agent, lagi lang sila pagka-vacant nila, kumakain sila sa labas, kaya nagtatabaan minsan Yung tao,
Kapag ka meron siyang pagkain, kontento na siya. Okay na sa kanya yung maghapon. Um, Ewan ko lang sa mga elderly, kasi 3 kutsara na lang yata yung kinakain nila sa maghapon. Hindi na nila gaanong na-appreciate yung ibang food. Pero, isa sa mga basic need natin, pagkain. Kahit naman po ako, pero masela na rin ako ngayon, hindi na lahat. Harapan niyo ako ng lechon, isnabin ko lang yan. Yung pagkain, ang isa sa mga ginawa ng Panginoon, nung siya ay nagpakain ng 5,000. Meron pang isang group yon, yung 4,000 na tinatawag natin. At ito ay isang bagay na gustong ituro ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Sabi niya, hinahanap niyo ba ako dahil sa mga himala? Naghahanap ang tao. Naghahanap siya ng pwedeng makasatisfy ng anuman ang wala sa kanya. Tanong ko po, bakit kayo nagtatrabaho? Para saan? Bakit kayo nagtatanim sa bukid? Bakit kayo mga estudyante, bakit kayo nag-aaral? Kayo mga magulang, bakit nagtitiis kayo magpaaral ng inyong mga anak? Para saan? Ang sagot natin, para sa future. Ano yung meron sa future? Para hindi nila masabing pabaya tayo? Para magkaroon tayo ng kita? Pag nagkaroon ka ng kita, aanin mo yung kita. Ibibili ng kailangan. Minsan nag-i-imagine pa nga tayo sana kumita ako ng 1,000,000. Ano gagawin mo sa 1,000,000? Hindi magpapahinga. Pupunta ng Hong Kong, almusal sa Hong Kong, tanghalian sa Singapore, magapunan sa Japan. Sarap sana, no? Kaso hindi ganun ang design natin. Our design in life is to seek food, to seek kailangan natin sa buhay para ma-prolong natin ang buhay natin sa mundo. Kaya tayo naghahanap buhay, mga kapatid, para meron tayong pagkain, meron tayong pambili ng kailangan natin para humaba ang buhay natin sa mundo. Ano sabi ni Job? Chapter 14, ang buhay sa mundo ay maiksi at batbat ng hirap. Life on earth is just a short period of time. Ngayon, ililibing yung 2 kabaryo namin. Yung isa, 56. Yung isa, 60 years old. Yung uncle ko. Sa pamilya namin, hindi na umaabot na 70. Yung mga matatanda namin, 66, 67. Si tatay ko, 64. Kaya walang umaabot sa amin ng 75. Pero yung mga bagay na umabot ka na ng 80, magpasalamat ka na sa Panginoon. Kaya ang buhay sa mundo, maiksi lang. Ang pwedeng magpahaba niyan, kung kumakain ka ng maayos. Kung ginagawa natin yung food pyramid natin, kung alam niyo yon. Hindi yung basta masarap, okay na. Basta na nabusog, okay na. Kaya ngayon, lagi tayo nagpapacheck up, nagpapalaboratory. Pag nalaman mo may cancer ka, dinidibdib mo. Dapat bata ka pa lang, iniingatan mo na yung katawan mo. Hindi yung kailan ka malala, doon ka mag-iisip ng kagalingan. Bagamat kailangan natin. Seeking the Lord is seeking the goodness of our life. Kapag hinanap mo ang Panginoon, hinahanap mo yung magiging mabuti ang buhay mo. You are not seeking for only the food. Hindi ka naghahanap sa Panginoon dahil gusto mo lang magkaroon ng pagkain. Bagamat kailangan natin yun. Hinahanap ng tao ang Panginoon, hindi dahil gusto niyang yumaman. Kasi mga ibang denomination, they are preaching the prosperity gospel. Alam niyo yung prosperity gospel? Na kapag ikaw ay naging tapat, yayaman ka, lilalago ang buhay mo, dadami ang iyong income. Maganda sanang pakinggan yan Pero ang dami-dami ko na po nakitang tao, naging tapat naman sa Panginoon, pero hindi naman sila yumaman. Tingnan nyo. Si Mother Teresa, yumaman ba? Sumikat. Yung isang evangelist natin, si Jimmy Swaggart, ano ba yung isa?
Nagsiyaman ba yon? Buti pa si Kibuloy. May sariling yate, may sariling aeroplano. Nag-invest sila sa sarili nila. Pero, when you seek the Lord, you are seeking for the goodness of your life. Yung hindi ka man yumaman, hindi ka man naglumago yung properties and asset mo, pero yung buhay mo naging mabuti naman. Naging maganda naman yung iiwan mo sa mundo. Hindi yung nawala ka sa mundo, sinusumpa ka ng lahat ng tao. At halimbawa ngayon, pag kinuwento mo si Hitler, pag kinuwento mo si Bin Laden, kinuwento mo si ganito. Actually nga, pagka narinig natin 12 disciple, ang tingin natin kay Judas talaga eh. Kaya nga pagka nagkaroon ng sakit ka ng loob sa iba, sabi, Judas ka. Akala natin yung pangalang Judas masama. Naging part siya ng pagkakanulo sa Panginoon dahil nandun ang biblical na role ng taong ito. But he was given a chance to confess. Pero nagpakamatay lang siya. Seeking the Lord, He is seeking for our benefits. Alam niyo, kapag hinahanap mo ang Panginoon, pwede mo matanggap kung ano yung dapat mong ma-receive sa buhay mo. Alam ng Diyos kasi yung kailangan mo eh. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng basic food, kailangan mo ng shelter, kailangan mo ng protection. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoon, anong sabi niya? I will never forsake you, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Ganun ang pangako ng Panginoon sa mga taong hinahanap siya at natatagpuan siya. Last Sunday, kinuwento ko si Saul. Si Saul, wala namang kinalaman sa 12 disciples eh. He was not chosen before. Pero bakit natagpuan niya ang Panginoon? Kasi sinalubong siya ng Panginoon sa road to Damascus. Tayo, sa buhay natin, sinasalubong tayo ng Panginoon minsan. Hinahanap niya tayo. Tinitingnan niya tayo kung nasaan tayo, anong ginagawa natin, anong kailangan natin. Ang hinihintay ng Panginoon ngayon, sumagot ka naman sa tawag niya. Sabi niya sa Revelation 19, verse 13, sabi niya, ako'y kumakatok sa pintuan nino man kung diringgin ang aking tinig. Kung diringgin ang aking tinig, sabi niya, that is always mentioning our name. Di ba, doon sa road to Damascus, sabi niya, Saulo. O bakit hindi niya lang sabing, oy. Pero binanggit pa niya yung pangalan niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Alam niyo, tinatawag tayo lagi ng Panginoon doon sa ating pangalan. He is always mentioning our name. Kaya huwag niyong sasabihin hindi kayo kilala ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon isa-isa. At lagi niya tayong tinatawag. Hindi lang tayo ang naghahanap, kahit ang Panginoon, hinahanap din tayo kung nasaan tayo. Naalala niyo yung parable of the sheep, yung 100 sheep, iniwan niya yung 99, hinanap yung isa. Ganun po kahalaga ang bawat sa atin. Sa bawat isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos, ang anghel sa langit ay nagdiriwang. Hindi pa ay binababa ng Diyos ang kanyang paghatol upang bigyang pagkakataon ang mga tao na makapagsisi at makapanumbalik sa Diyos. Ganun po ang biyaya ng Diyos sa atin. While we are seeking for the goodness of our life, God is always seeking for us. Kahit yung mga tao sa mga kamag-anak natin, ito naman yung concept ng bakit dumadami ang churches. Meron kasing tanong noon, hanggang ngayon tanong pa rin, kadami naman simbahan sa isang barangay. Meron na bang simbahan ngayon na walang Baptist, walang born again, walang Methodist? Meron ba isang barangay na walang relihiyon na gano'n? Kahit sabihin pang dominant ang isang religion sa isang lugar, meron at meron. Dito na lang sa San Juan de Mata, ilan ang church? Sabi mo na, may born again, may Baptist, may gano'n. Bakit po nagkaganon? Hinayaan ng Diyos na dumami yan para mas maraming maghanap. Kasi kung tayo na lang dito, kontento na tayo, di okay lang. Kasi no choice ng iba. Wag po sana maging katwiran yung no choice. Wala naman kasing ibang simbahan, kundi yan lang eh.
Parang yung mga nasa OFW natin, naghahanap sila ng Methodist churches, Methodist group, wala silang makita. Kung sino yung pinakamalapit, they join. Kaya makita nyo sa mga post nila, kung sino yung nakita nilang malapit at madali, maganda yung reception ng tao, doon sila nag-church. Kasi nung nasa Macau ako, nahanap ko talaga yung Methodist, nilibot ko yung buong Macau area. Wala akong nakitang Methodist, yung pala nakasulat sa Chinese. Meron pala doon, hawak ng Hong Kong. Hong Kong ang may misyon. Eh, yung ginawa ko, nagsimba ko sa mga born again, pati doon sa church ni Kibuloy, kasi may libreng tanghalian. Si JIL, nag-church ako doon mga 3 beses kasi may lunch. Yung iba po, inahatid pa kami. Mga accommodations na napakaganda, pero meron tayong, ang purpose ng Panginoon, para mas maraming maghanap. At yun ang ginagawa natin ngayon. Hinahanap natin ang mga tao upang sila'y magkaroon ng magandang buhay. Pangalawa, sabi niya, kung sa pagkain nabubusog kayo, sabi niya, mas hangarin ninyo ang pagkain hindi nasisira. Ano ba yung pagkain hindi nasisira? Munggo nga. Mamaya-maya lang, luto na ngayon, mamaya-maya alas 3, sira na. Kasi puno siya ng acid. Ano ba yung pagkain? Adobo. Akala nyo ba hindi nasisira ang adobo? Subukan nyo kayang ilantad dyan ng 10 araw, hindi masira. Ano bang pagkain na hindi nasisira? Kahit na may freezer ka, kahit meron ka pang ano. Meron akong hinangaan na technology ng Panginoon. Alam niyo yung nitrogen? Ginamit yan ng mga AI, yung nag-ano sa kambing, sa baka, yung mga ano ng baka. Para may transfer nila yung sperm ng lalaki, yung kambing, papunta sa sa mga babaeng kambing. Ilalagay nila sa tube, parang tube na gano'n. May nitrogen sa loob yun. Ginagawa yan ng mga nagpapadala ng mga buhay na isda sa ibang bansa. Ilalagay nila sa nitrogen. Hindi ang tawag doon, parang mapaparalyze siya na hindi siya makagalaw. Pagdating doon, pag inalis mo na yung nitrogen, buhay. Ganun ang technology ng Panginoon. Akala natin invento ng tao, hindi. Ang nitrogen ay parte ng chemistry na nilagay ng Diyos sa buong mundo. Na ang bawat bagay na meron tayo ngayon, it's made of chemical chemical substance. Yung oxygen, yung tubig, yung bawat hangin na ininom natin. Alam nyo, pagdating sa pagkain, napakarami nating alam. May pagkain ng Ilocano, pagkain ng Kapampangan, pagkain ng Bisaya, Koreano, Japanese, ganun. Pero lahat naman ng bagay na yan, kahit kainin mo, maya-maya gutom ka. Ang iba nga'y naawat eh. Masarap-sarap ng pagkain, naawatin ka. Pero pag may sakit ka naman, lahat pinapakain na. Kaya yung mga matatanda, pagka nagkakasakit ngayon, sasabihin, ay, nilalagnat ka, royal lang yan. Kasi nung panahon ng mga adult dito, napakabihira na po makabili ng royal noon. Kasi sabihin ng mga tatay at nanay natin, mahal ang royal. Magtubig ka na lang, kaya kape. Yung kape kasi yung sunugin mo na lang yung bigas, yun, tsaka ka maglagay ng tinaklob, pwede na. Ako, ang kape ko noon, sinusunog na bigas eh. Tapos meron kaming, dahil tubuhan sa amin, ginaganon lang namin yung tubo. Yun na yung pinaka-asukal ng kape namin. Kaya hindi ako gumandang lalaki eh. Kasi tipid. Ang gatas ko po, Hindi po ako uminom ng Bona. At hindi rin ako uminom ng Bear Brand. Kasi mahal. Pagka nanganak yung kalabaw, yun, may gatas kami. Ang gatas po nun, hindi namin pinapasteurize. Iniinom namin direkta. Bahala na kung may bakterya. Kasi sabi ng mga matatanda, kapag uminom ka daw ng gatas ng kalabaw, titibay ang tuhod mo. Ang masakit, puro kami mga sumusuwag. Kaya yung mga gatas ng anak natin ngayon na galing sa baka, huwag na kayong magtaka kung matigas ang ulo niyan. Kasi nga yung pinainom yung gatas ng baka. Mga sumusuwag. Kaya ang advice ng doktor, ay advice ng DOH natin, breastfeeding
is best for babies. Bakit? Kasi yung gatas ng nanay ay maganda. Para less yung bacteria, mga ganun. Okay, hangarin natin yung pagkain hindi nasisira. Ano ba yung pagkain hindi nasisira? Ayan. Ang pagkain hindi nasisira ay yung galing sa langit. Sabi ng Panginoon, nagbigay ang Ama ng pagkain sa inyo, mana, ang tawag natin doon mana, na galing sa langit. Sabi ng mga tao, oo, binigay yun ng aming amang si Abraham, sabi niya. Abraham ba? Di ata nyo natandaan na, Moses. Galing sa aming amang si Moses, sabi niya. So, ang sabi ng Panginoon, kung alam nyo lang, yung pagkain binigay sa inyo ng aking Ama, ay yung pagkain hindi. Pero, pagbabasahin mo yung Old Testament, yung mana na yon na nahuhulog mula sa langit, hindi pwedeng magkinabukasan. Kumuha kayo ng kailangan nyo sa araw na to. At kapag bumalik pa kayo kinabukasan, wala na kayong makikita. Meron pag sinabi ang Panginoon, pagdating ng ika-6 na araw, kumuha kayo ng mana. Pero yung pang-7, wala kayong makukuha. At meron namang mga tao, nagpasobra pa sila. Yung parang naglagay sila sa lagyan nila, para bukas meron na naman sila. Ano yung nangyari? Nasira. Bagamat sinasabi ng Panginoon na hindi nasisira ang pagkain mula sa langit, merong panahon na masisira din. Alam nyo, yun ay design ng Panginoon doon sa pagkain na yan. Ibig sabihin, kung ano lang ibigay ng Diyos sa iyo, ipagpasalamat mo. Kung sapat lang, okay, magpasalamat ka. Kung kulang, meron namang paraan ang Panginoon. Ang pagkain nagmumula sa langit ay yung mismong sinasabi ng Panginoon sa verse 35. Okay, quiz. Ano ang nasa verse 35? Basa. Ano ba ginagawa ng mga Bible sa upuan nyo? Kababasa lang ni Drizzle. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabado, meron na kayong memory verse, ha? John chapter 6:35. Sabi niya, sinabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Yan, gusto namin yan. Ayaw ko na magutom. Hindi na mauhaw kailanman. Siguro napapaisip itong mga tao, pwede bang darating araw hindi ka na magugutom? Merong ewan ko lang kung naranasan ng mga nakatatanda sa atin ito. Pagkabata ka, ang lakas mong kumain. Kahit 3 beses pang bumalik-balik. Pero pag nagkakaedad ka na, parang madali ka na lang mabusog. Ewan ko lang kung tama ako sa mga si Kuya Randy kasi walang ganang kumain din minsan yan eh. Ako rin wala akong ganang minsan, lalo na pag gulay, wala akong ganang kumain. Babalik-balik lang. Pero pagka ang pagkain na hindi na siya yung tinatawag nating appetite. Lahat ba kayo may appetite? Hello? Alam niyo yung appetite? Yung appetite po, creation ng Diyos sa katawan natin. Ang tawag sa English yan, craving. Craving ba? Yung maya-maya, naghahanap ka ng kakainin. Pero pag ang appetite mo ay nawala, kahit anong sarap na tingnan yung isang pagkain, wala kang gana. Naranasan ni ako naranasan ko na lang. Mga panahon ng June, July yon, last year, kahit anong klaseng pagkain, wala akong gana. Kaya may yung panahon na papayat kang bigla. Yung kahit na masarap yung pagkaluto, tikman mo lang, parang, yung mga bata, ganun, pag nalasahan nila, ayaw na nila. Parang ganun yung darating. Pag tumatanda na tayo, nababawasan na yung appetite natin. Nagkakaroon na ng kulang.
sa gusto natin. Pero pagdating sa nakasisira ng katawan, mas gusto naman nila. Nakasisira ng katawan, imbis na yung mas mabuti. Si Jesus, ang pagkain nagmula sa langit. Siya mismo ang pagkain hindi nasisira. Nagtanong yung mga, kakainin ba namin si Jesus? Noon, napagkamalan pong mga cannibals, yung mga disciple. Kasi nasa upper room sila, nakasara yung mga pinto at bintana, tapos nagko-communion sila. Narinig ng mga tao, sabi niya, ito ang aking katawan, kumuha at kumain kayo. Tapos narinig din nila, ito ang aking dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, kumuha at kayo at uminom. Siyempre, pag hindi mo alam yung nangyayari sa loob, sasabihin mo, kumakain sila ng laman, umiinom sila ng dugo. Kaya minsan, nakala ng mga tao, kapag kumuha ka ng tinapay at ng Diyos, tunay na laman at dugo ng Panginoon. Hindi po nagiging tunay na laman at dugo ang ating ininom. Kundi yan ay simbolo ng kamatayan at sakripisyo ng ating Panginoon. Kapag tinake mo yung bread, you are naniniwala ka na itong bread na to, bahagi ako nun. Bahagi ako ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. I am one kanya. At yung dugo na yon, na ininom natin Diyos, ay yung dugo na naglinis ng ating mga kasalanan. At yan ay sinisimbolo nun. Paalala lamang po ito. Kaya nga sabi niya, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. The tunay na bread, ang tunay na dugo ay si Jesucristo. Once you receive Jesus Christ sa iyong buhay, ay tinanggap mo na yung pagkain nagbibigay buhay. Siya po yung tunay na pagkain. Akala natin ang pagkain, yung sumusubo sa bibig. Ano sabi ng Panginoon? Ang anumang pumasok sa bibig ay dinudumi rin. Subalit, ang pagkain nagmumula sa langit ay pupunta sa ating puso, sa ating buhay, ay nagiging buhay na natin. Kuha niyo po? Buhay na natin. Yung pagkain natin kinakain, yung food, yung kung anumang klaseng pagkain yan, ida-digest pa lang ng tiyan. Pagkatapos ma-digest, separate niya yung hindi na kailangan tsaka yung kailangan nutrients, i-distribute pa lang sa mga ugat, sa mga laman, sa ating mga cells. Pero kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay at naging bahagi na siya ng buhay mo, yan na mismo ang buhay mo. Hindi na kailangang i-digest. Hindi mo na kailangang pang i-distribute o ihiwalay. Siya mismo ang buhay natin. Kaya wala tayong dapat na hangarin kundi makamtan natin si Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa umagang ito, ang basic need natin, hindi lang pagkain. One of the greatest basic need is to have Jesus in your life. Kailangan si Jesus mismo, secondary na lang ang pagkain. Kaya nga, ini-encourage ko kayo mag-prayer and fasting para maramdaman nyo sa sarili nyo, hindi pala kailangan ng pagkain. Hindi pala siya priority. Ang priority dapat, kapiling natin lagi ang Panginoon. Si Kristo, pinakita niya, nag-fasting siya ng 40 days, 40 nights without food. Minomodel niya po yun. Si Pastor Santos, ginawa niya yun. Na hospital. Kasi hindi niya talaga kaya. Kaya nga merong practice muna bago gawin. Tayo mga tao, ihanda mo yung sarili mo. Si Will de Almeida, kilala niyo? Si Will de Almeida ng Jesus Miracle Crusade, nag-fasting din ng more than 40 days. Ano nangyari? Na-paralyze. Kasi kung hindi kaya ng katawan mo, magsusubukan yung 40. Gradually, unti-untiin. Tapos, maranasan mo sa buhay mo na kaya ng iyong katawan, hindi ka na ngayon problemado kung hindi ka man kumain. So mga kapatid, ang dapat nating hangarin sa buhay natin ay yung makamtan natin si Jesus at magkaroon tayo ng lagi ng oras at panahon kapiling ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon,
sapagkat natagpuan ka namin at natagpuan mo rin kami. Gaya ng tupa, maaring kami nawala, maaring kami ay naghanap. Kaya naman, Panginoon, ikaw ay aming kapiling. Sa oras na ito, samahan niyo po kami gabayan. Kung meron man po kaming dapat na maranasan pa sa buhay sa piling mo at magkaroon ng pagpapalang nagmumula sa inyo, Panginoon, hayaan mo na kumilos ka at maranasan namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa pangalan ni Jesus to po ng aming dalangin. Amen.